Alright guys, good morning. Ayan, time check natin. Alas 7:30 ng umaga. Nagtanggal lang ako ng mga maruming kumot para masali ni auntie sa washing. Pero ngayong araw, gusto kong ipakita sa inyo yung isa sa aking source of income as ako. Hindi lamang ito ginagawa ko ngayon na meron na akong mga anak or buntis ako. No. Ito po talaga ay aking ginagawa simula nung grade 1 pa lang ako. Which is yung pagbibenta-benta. So, nung grade 1 ako, doon ako nagsimula. Pero benta-benta sa classroom. Hanggang sa medyo lumaki yung nautang ko sa 5-6. At nagbenta pa rin ako hanggang umabot ako ng ng high school. Na medyo umasenso tayo ng university. At nakapagbenta ako sa loob ng dormitory at sa college namin sa education. Hello nga pala, shout out sa Mindanao State University. Of course, hindi ko na yun natanggal sa katawan ko at talagang ito ay nagpapatuwa sa akin. Hindi lang siya parang feeling work, but nag-e-enjoy ako sa ginagawa ko. So, ngayong araw isasama ko kayo sa aking routine kapag meron akong mga bagay-bagay na pwede at gusto kong i-benta-benta. So, samahan nyo ko. Again, time check, 7:30 ng umaga. Maliligo muna yung Lola Bells ninyo para at least kahit nanonood kayo dyan, hindi nangangamoy. Samahan nyo ko, guys, for today's episode. Let's go! Very good. Pati. You cover the pusod. Cover properly. Okay. Ayan. Pusod. Mommy, how can I do that side? Let me help you first and then you'll do the rest, okay? But I don't know how to do this kind of side. Then hands. Come here first. Quickly left and right now. Can you help me? Putting your hands is not on me. Your hands is not on me. The left hole. Wait first. Kalbi. No one goes to school when you don't know how to put on your clothes. Then straighten it up properly, that it covers your body. Alright. Where's your pumpkin now? Okay guys, so pagkatapos kong maligo at napaliguan ko na yung isang anak ko pero si Chico wala pa. Ayan pa, nakahiga pa sa floor. Chico, say hi. Hi. So, ang una ko munang ginagawa ay to check my messages, my emails, calls, at saka yung mga importante na kailangang replyan bago ako magsimulang magbenta-benta. Kasi mamaya kapag nag-live ako guys, busy na tong cellphone ko, na isa lang tong cellphone ko at mabusy na hindi na ako makareply. So may mga message na importante katulad ng mga health insurance ng mga bata, merong mga follow-up ng bangko, ganun para sa kanilang bank account. So gusto ko muna yun siyang unahin. Pero after nito, kakain muna yung madam ninyo and then mag-o-organize na ako ng ibibenta-benta. So sana magustuhan nyo itong mga benta natin at yung mga order sa abroad man or sa Pilipinas. Pag sa Pilipinas po, free, sorry, may plema. Pag sa Pilipinas po, free shipping tayo dito sa Pilipinas, okay? Kahit saan kayo sa Pinas, free po yung pagpapadala by JNT. Lagi yung gamit ko, not unless may problema sa JNT, which is very rare. Doon ko lang tinatry na ipa-LBC. Other than that, yung may mga order sa abroad at gustong-gusto talaga nila sa abroad i-send, pwede po. Pero kayo na po yung mag-handle ng shipping fee. Ayun. So, yeah, samahan niyo ako today. Let's go! Alright guys, bago mag-live selling, ay humingi muna ng merienda yung mga bata. Ganun talaga sila after breakfast, minsan nagugutom. So, etong margarine at peanut butter, kay kulot yan. Ganito yung gusto niya lagi, naka-mix. At gusto niya, naka-fold. Ayan. Kay Chico naman, ganito yung gusto niya. Pure peanut butter, pero yung kakainin niya lang
yung peanut butter lang. Maswerte na lang pag nakagat niya yung tinapay. Pero peanut butter is also okay. So, a few moments later. alright guys, 1 hour has passed. Hindi na ako naka-video habang nagla-live selling ako. Pero alam kong familiar na sa inyo yung itsura ko at yung ingay ko kapag ka nagla-live selling. So, natapos ako nag-live selling ng bags natin. 2 boxes yan or over 30 pieces na mga bags ang natapos kong ibenta. Sa ngayon, wala pa akong masyadong message dahil may mga work pa yung mga madlang people. Pero I'm sure mamaya pagka uwi nila, tambak na naman tayo ng messages nito. Kasi nalalapit na yung Pasko. Gustong-gusto nilang mamili ng pangregalo. At the same time, excited sila sa ating Bangkok, Thailand fashion latest OOTDs na dumating galing Thailand. So, yun yung next ko na naman na ila-live. Alright. So, ngayon, sinusort out lang natin ang ating mga benta-benta para diretsyo na. Naubusan lang tayo ng hangin minsan, kaya kailangan nating magpahinga. But, so far, so good. Ayan. Maraming salamat sa nagsusuporta sa mga racket ko as single nanay. Ayan. Malaking tulong na po sa akin yan, guys. Maraming nagsasabi sa akin na, Madam, may mga offer. Pero, yung support nyo sa akin na pagbibili ng mga benta-benta, that is really, really amazing. Maraming salamat sa inyo. And, ano pa ba? Of course, malaking tulong yan for me and the kids. Yun. And I enjoy this job. I enjoy this work. I like doing it every day. Though kailangan kong magpahinga minsan-minsan, pero I really have selling by heart. Ayun. So again, maraming salamat. I'll see you guys later sa live natin next for Bangkok Fashion. Limited stocks lang tayo. Ayan, yun yung susunod kong gagawin na trabaho. And then sa afternoon, meron akong mga meeting for insurance ng mga bata para sa kanilang health. Alright, kailangan unahin natin yung mga priority. Kasi pag hindi guys, as a single nanay, mababaliw tayo kapag hindi natin yan gagawan ng priority. Ayun. Alright guys, so time check tayo 1:00 at ngayon na ako manananghalian. Pero okay lang kasi hindi pa naman masyadong late pero gutom na talaga. So yung ulam ko ay bangus na isda. Yung nagluto si auntie ng bangus. So pag nasa bahay lang talaga, lutong bahay lang yung kinakain namin. Hindi kami nag-order sa labas unless yung mga understandable na reason, nagutom talaga, tas busy ang all, pwedeng mag-order. Pero pag wala naman, as much as possible, sa loob lang talaga ng bahay para at least hindi mag-order. So kakatapos ko lang mag-organize ng mga order. Meron akong order last week ng pamaypay. Yung pamaypay guys, ito pa yung last na batch na hindi ko pa napalive. Pero nung na-live ko, nabilis din siyang nabenta. Pero meron pa ako natitirang mga last 30 pieces pa to. Huling-huli na lang talaga to. So kailangan ko talaga siyang ibenta kasi sayang pa. Para at least pagkatapos niyan, pwede ko na naman siyang i-capital. So ako as a single nanay, yung source of income ko talaga is yung pagbebenta-benta. Meron nga palang nag-comment na, ma'am, ikaw lang yung vlogger na hindi lang talaga nagba-vlog, hindi nagte-take advantage na vlogging lang talaga. Well, for one, for me kasi, nag-e-enjoy ako sa pagbebenta. Unang-una, yan yung totoo. Nakalakihan ko na siya simula grade 1 ako hanggang nag-high school, hanggang nag-university, hanggang nagtrabaho sa Thailand, hanggang nasa Uganda, hanggang ngayon. So wala akong naging excuse, mapabuntis man, mapahindi man buntis, mapamarried man, mapadivorce naman, wala akong excuse guys. Nagbebenta talaga ako dahil gusto ko siya. Ayun. Ano pa bang source of income ko? Ayun, yung ating vlogging, pero hindi kulang yung buhay ko na hindi ako nagbebenta. Other than that, yun lang guys, yun lang yung talagang pinagkakabisihan ko. So, para sa akin na gusto ko mag-hands-on sa mga anak ko, pasok sa akin yung online business. Kaya, yung mga gusto mag-start ng online business, pwede nyo ding i-try kung gusto ninyo. Pero dapat, marunong ka din mag-budget. Hindi laging gumagastos. Hindi pwedeng gastos lang ng gastos, pasundan yung gusto ng mga bata, kung ano yung needed. At kung ano yung
once in a while na maganda para sa mga bata, mga family activity, ganun. Okay lang gumastos sa ganun, guys. Huwag masyadong kurifot. Busog. Ayan pa. Sinamahan na akong kumain ng mga binibenta ko. Ay, sa likod ko, sa harap ko, sa gilid. 360 degrees. Okay, ayan na. Dinner time. Dinner na yung mga bata. Siyempre, andyan si Mama. Bawi-bawi kasi galing siya sa tindahan. So, dinner with the apo. Ayan si Muningning. Pinsan ni Kulot. Yahoo! Si Muningning ay very cute. Ayan, Ningning. Ang cute talaga ng mga bata pag mataba, guys. Gusto niya man magkutsara. Gusto niya daw magkutsara. So, akin, ito ang aking kakainin for dinner at saka isda. Maraming salamat sa donasyon ngayong gabi. Sa rasyon nyo ngayong gabi, tumutulo yung sipon ng aking ilong. Ay, tumutulo ang ilong ng aking sipon. Ay, mali. Ano ba? Tumutulo ang sipon ko, guys. Kasi alam nyo, parang block yung nose ko, hindi ko maramdaman. Parang yung isang beses nag-live tayo. Grabe naman, may iba na nag-call out talaga sila. Pero okay lang, ganun talaga minsan ang buhay, guys. Natutulo yung sipon natin. At least, kahit tumutulo yung sipon natin, hindi tayo nag-aagaw ng asawa ng iba. Madamba, balik-balik. Madamba, wala nakamove on. Anyway, guys, magkain muna ako ng dinner. Ang dami kong gutom at inuman ko to ng maraming water. And then, I'll see you after this dinner. Ayan. Mami Wiwi, andito kami sa bahay mo. Andyan si Chico, Mami Wiwi. Pak! Pak! Sige. Oo, ka muna. Ambot ni mo, Chico, eh. Hindi sa kaboylo ko. Guys, maayong buntag. Liguan ko muna si Kulot, guys, kasi ngayong araw dadalhin ko sila sa playroom. Kasama ang kanyang mga pinsan, na si Muningning at si Jericho at si Ate Cassie. Ayan. Dadalhin ko sila ngayon sa playroom. Sa mga hindi nakakaalam dito sa Jensen. Dito sa Jensen, kahit malayo kami sa Kabihasnan, marami kaming playroom dito na sobrang ganda. Hindi lamang yung playroom yung magaganda dito, kundi yung mga aming mga beach at saka mga spring resort. So, abundant kami dito for family activities din. Merong mga mall, merong mga recreational, merong environmental, merong political. Political. Anyway, ayan, niliguan ko lang si Kulot. As you can see, guys, medyo nakikita yung curl ng kanyang buhok kapag merong conditioner. So, normally, mas maganda pag yung conditioner is for curly hair talaga, pero wala akong makita. So, sa mga nanay dyan na merong mga kulit-kulot, at meron kayong ginagamit na napakagandang product para ma-maintain yung curl ng inyong mga anak, at ma-define siya, PM nyo naman ako, guys. Maawa naman kayo sa akin. Hindi kasi ako nagbili galing Africa, pero bibili tayo next time. But ngayon, nag-conditioner lang siya. Hindi ko na sabihin yung brand kasi hindi naman sponsor. So, bihisan ko lang yung mga bata and then we will go na sa playroom. Ayun. Sobrang excited ni Kulot, guys. Are you excited? Yeah? What are we going to do in the playroom? Play. Are you going to cook with Muningning? Alright, let's go see. We will show them Muningning, okay? Okay, let's go. Si Chico naman naliligo din kasama ang kanyang tito. Ayan. Tito is on duty. Kasi pinopoint out ko yung comment niya. Pero nireplyan ko siya. Sabi ko sa kanya, ikaw nga wala kang profile picture. Malaswa ka na tingnan. Alright guys. Bihisan ko lang yung mga bata. What color is your dress? Pink. Pink dress. And what's this one? It's a? White. It's white. It's a flower. Better around. Gang, makadula siya. Ni comfortable, gang. Makadula na siya. Ni comfortable.
Ayan si Ningning guys, ang pinsan ni Kulot. Okay na. So, yung kapatid ko na to is yung sumunod sa akin. Ayan, yan si Madam Ten Gibbs, yung tawag namin sa kanya. Ang ano namin sa edad, 30 siya, or 31, and then 33 ako, parang 2 years. Ang anak niya, 3 din. So, meron si Ate Ashley, kaedad ni Kuya Kahil. Sila yung bonding ni Kuya Kahil pag andito si Kuya Kahil. Ang sumunod ay si Jericho, which is around, kaedad naman ni Kulit Kulot. And then, sumunod si Muningning, which is kaedad naman ni Chico at Kulit Kulot. Nasa ganun. So, kapag nandito kami, talagang bonding to the max dahil magkakaedad yung magpipinsan. Ayan. Natapos na yung mga bata, guys. Ako naman. So, mag-ano lang tayo. Mag-toothbrush lang. Ayan, mag-toothbrush lang ako. And then, maghilamos. Naligo naman ako kahapon, guys. Mag-toothbrush, maghilamos, maghugas, and then, yeah, dalhin na natin yung mga bata. 1 eternity later. Ayan guys, andito na ang buong batalyones namin sa Kidzuna. Maraming salamat Kidzuna at feel na feel namin ang Halloween sa inyong mga playroom. Ayan. Okay, can you say present, Calby? Ningning? Present, aha. Cassie? Jericho? Present. Chico? Alright guys, nandito na kami ngayon sa loob ng Kidzuna. At syempre, hindi ko na makita yung mga bata guys. Ang late lang nitong Kidzuna. Pero wala na akong mahagilap. At least meron pa natira dito sa team ko. Ayan, si Chico. Ayun. Go Chico! Laban! Laban anak! Ganyan talaga ang hamon ng buhay. Hindi siya makakyat. Oy, shoutout nga pala for today's outfitan. Ayan, maraming salamat sa cabinet ng kapatid ko. Ayan, maraming salamat sa mga damit mo na nagkasya sa akin. Simula leggings hanggang sa t-shirt. Ayun. Shoutout na lang tayo, guys. Akala nyo naman may sponsor, no? Pero kami kasi magkakapatid, magkatulad lang kami ng size namin at least. So, kasyahan. Ayan si Chico. Chico, go! Alright, go! 1, 2, tulala mood pa. Ayun, nako! Ops! Aha. Go, Muning! Grabe naman si Chico, ang bilis magsawa. Wow! Hanapin natin si Kulit Kulot. Nasaan si Kulit Kulot? Kulit Kulot is there. Kulot, what are you doing? Wow! Can you give Mama some? Can you give me some vegetable? Yum, I like strawberries. Si Kulot kasi guys, mahilig talaga siya mga pretend na laro. Sila dalawa ni Muning. Wow, galing ni Kulot guys. Good job. Hey, you want to get some money? Ayan, ayoko ng manigang, baka masindikato tayo dyan. Alright, gusto ko sa pera ko yung pinaghihirapan, gang. Yahoo! Alright, ayan na si Kulot. Thank you. Shower the cat, shower. Shh. Put shampoo. I like that. Good job. Bakit mo kailangan maglakad kung pwede ka namang sumakay? Salamat, Ning. Thank you, Muning. Ala, si Muning agay. Kaya pala maganda yung mga... Op. Oy, sorry. Kakahanap ko kay Chico at kay Muningning. Ayan. Pak! Fire! Oh no! So hot! Oh no, there's a fire! What's wrong now? Time to go. You want to play, but the playing time is over. Time to go home now.
Time to eat. Okay. Let's eat French fries. One eternity later. Yan. Sana all guys, halinon. Jollibee, nakita na naman tayo, mahal. Buti pa ikaw, hindi mo ako niloloko. Ah! Alright, pasok na sa loob. Ayan, ikalawang, mga galing sa Bilibid. Okay. Parts, pakilak sa akong bag. Say bye-bye, Jollibee na. Bye-bye. Kiss na. Okay, let's go. A few moments later. Superhero na, Chico. Chico, superhero. I'm dead. 1, 2, 3. Huwa! Ow! Huwa! Si Jericho nagadula. Natapos na ang weekend ng mga bata. Spending time with their pinsan. Ayun. Siyempre, we are aiming na magkakapatid na yung magpipinsan ay maging close at hindi maging ilang sa isa't isa. So, bata pa lang talaga yan sila. Binibigyan talaga namin ng oras. So, I'm very happy na weekend was well spent para sa mga bata. Ayun. Hindi lang laging trabaho yung meron tayo. Chance na makausap ng mga bata ang kanilang Kuya Nasri at Kuya Ali, syempre with video cam. Wow! Ayun, ang saya-saya talaga namin kahapon dahil nakapag-update at sobrang na-miss ng mga bata yung isa't isa, lalong-lalo na si Kuya Nasri, yung mga kapatid niya. Ayan. So kahapon nag-update sila na galing sila sa soccer and then at the same time, tapos na daw yung mga homework nila for the weekend. So, okay na yun. Goods na yun. Sabi ko nga kay Kuya Nasri, if ever na, kasi 12 na siya, pwede na siyang mag-travel like an adult. Meron na rin siyang passport. If ever na ready na siyang mag-travel alone, pwede siyang pumunta dito sa Pilipinas para makapag-enjoy naman siya ng summer. Kasi sa Kuya Kahil. So, maganda pag nakapunta din si Kuya Nasri, at least you will have fun or they will have fun together. Ayun, kung hindi pa kaya ni Muhammad Ali pumunta kasi hindi ko maplano yung mga ibang tao, no? Pero at least pag pinayagan yung bata, goods. I have good news with you guys. I know nag-uulan ng request, bahaan yung request para sa African Chitenge kimono simula nung pinakita ko sa inyo na ilang beses yung suot-suot ko, nagawa talaga sa Uganda, Africa na kimono or bathrobe. Pero ang material niya ay chitenge o yung tela ng Africa. Ngayon, ang dami pong nag-request, ang daming demand, ang daming nag-message sa akin both sa Pilipinas tsaka sa abroad na gustong-gusto talaga nila magkaroon ng kahit na isa para sa sarili nila. And I understand you guys kasi the quality of African fabric is really, really, really good. Yung sobrang authentic talaga. Maganda, makapal yung tela, vibrant yung kulay, yung prints, yung patterns. At the same time, may forever kayo dyan sa chitenge, you guys. So, dahil sa demand niyo, we are going to release the first few batches ng African kimono. Ayan, syempre, ito ay partnership namin ng aking Maring Sara Pedun. Ayan, hello sa'yo Maring Sara Pedun. Huwag niyo po siyang kalimutang i-follow sa kanyang YouTube channel, Sara Pedun. Huwag niyo kalimutan mag-like, subscribe, at i-press yung kanyang bell button. Pero like I said, we are going to release the first batch, which is only 10 pieces. Ayan, 10 piraso lang. Gawa ni Mariko yan. I am very proud. Pinag-aralan niya yan, talagang nag-practice siya dyan, at nagtatahi na talaga siya na matagal-tagal na, pero hindi lang siya na-expose. So ngayon, ang aking goal dito ay ma-expose yung kanyang trabaho, at the same time, ma-expose natin yung gawang lokal, gawang Africa talaga, nagamit yung chitenge or tela ng Africa. So sa first 10 pieces na gagawin, sold out na po yung 5 and they are going to Canada. Meron din tayong meron tayong Canada, meron tayong USA. So meron pa pong 5 pirasong natitira. Ang kaibahan lang po, wala dito yung stock sa Pilipinas. Ang stock ay manggagaling directly sa Uganda, Africa. So if you really want na mag-order 1, 2 hanggang 3 piraso, which is 1 kilo,
pwede po namin isend yan sa inyo. Syempre, pinakamahal po ay yung Asia kasi malayo yung Asia sa Africa. Pero at least kapag nasa UK kayo, nasa Canada kayo, or nasa USA kayo, manageable lang yung inyong shipping fee via FedEx pa din tayo. Kasi kinumpare ko, FedEx at actually yung pinakamura. So, ang FedEx nag-range lang siya from around $80 hanggang $100 dun sa tatlong bansa na yun sa shipping fee. And then, if you are interested, you guys, please hit me up in my email. Ilalagay ko yung email ko sa baba. Diyan po kayo mag-email kung ilang piraso. Available in medium, which is for women, and large, which is for men. Once again, you guys, the kimono design is exactly just like mine. It is a bit more special, of course, kasi this is a collaboration. Collaboration ko, ang idea, together with my Maring Sara Pedun, of course, not possible. So, we are working, the two of us are working for this. Lahat po ng orders ninyo will support Maring Sara and myself as parents. Ako as single nanay at si Maring Sara as a stay-at-home mom, also looking for extra para sa kanyang pamilya. Mga yan ay makakatulong sa aming kumikitang pangkabuhayan at least. At the same time, these are a work from the heart. Oh, diba, bongga? So anyway, you guys, again, sa first batch, meron tayong 10 pieces, 5 pieces na po yung sold out. And we will ship them outside of Uganda. Kung gusto nyo pong humabol, hit my email down below. And we shall talk from there na lang. Ayun. Instagram will be released na lang po next time kapag ready na yung mga pictures ng mga gawa ni Maring Sara Pedun. Nireview ko yung video, guys. Ang weird pala, no, na nakatingin ako sa baba. Hindi kasi ako gumamit ng ng stabilizer or stand. Pero once again, ayun nga, sinishare ko sa inyo yung magiging first few batches ng kimono. At isishare ko din dito sa inyo yung video clip kasi anong nangyari, alam nyo naman kung paano ko talaga ginogol na ma-push yung aking mga trusted na mga kaibigang lokal sa Africa na maging sustainable. Ayun, yung klase ng tulong na hindi short term, kundi pang long term. So ngayon, napansin ko na talagang maganda yung skill ni Maring Sara. Napansin ko yung kanyang magandang gawa, yung kanyang magandang tahi. Pulido yung tahi niya at talagang hindi siya kontento pag hindi maganda yung gawa. Kaya dun ko talaga siya na-appreciate. Ngayon, as a friend, naisip ko siyang regaluhan. Okay, guys? So, sabi ko, ano kaya yung iririgalo ko sa kanya? Yung parang surprise gift lang baga, hindi kailangan malaki. So, kakaisip ko, doon ko na-realize na why not regaluhan ko siya ng kanyang very own Sara Pedun logo. Ayun. So, with my contacts, nag-message ako sa mga contact ko ng mga Ugandan, digital artist. At, of course, with their brain and their skill, we came up with a very nice initial logo para kay Maring Sara Pedun. Sinurprise ko siya, showing her the photo, the idea, telling her about it and if she likes it, ganon, and anong pwedeng gawin. And she was really, really emotional. Sobra siyang emotional talaga nung nakita niya yung logo. And her message na talagang tumatak sa akin is, nobody pushed me and my skill as much as I did. Yun yung sinabi niya na talagang natouch ako ng bongga. And I feel like at least I did something this year to make someone happy or to make my friend happy. Ayun. So, overall, nagustuhan niya. And with all those days na nag-uusap kami about sa magiging project na release ng kanyang mga gawa, magsa-start kami sa African kimono. We are going to use her very own Sara Pedun brand tag. Ayun. So, sobrang exciting, you guys. Masaya-masaya ako para sa kanya. Siyempre, masaya din ako para sa aming dalawa. And we found another way para mapakita yung gawang Africa. We found another way para magamit yung potential at yung skill ni Maring Sara kung saan makakatulong sa kanya long term at magiging sustainable for her. And of course, I'm very happy na na-appreciate niya yung maliit kong regalo for her. Ayun. So, abangan nyo pa yung mga susunod na mangyayari sa amin as friends ni Maring Sara. Maraming salamat sa lahat po ng inyong mga suporta. And yeah, we'll see you guys on the next episode. Yun lang for today, you guys. Enjoy your weekend. Enjoy your Sunday. Bye!